Praise God. The best nga po ulit palakpak para kay Jesus. Isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Maging lahat po ng ating mga kapatid po na nasa sa live streaming po ngayon. Morning po. Ngayon pong panahon na kung saan ang ating pong sitwasyon ay ganito, tayo po ay lumaraan sa panahon ng pandemya. Pero kahit po itong panahon ito ay ganito, marami pa rin po ang naghahangad na sila'y maging matagumpay. Wala naman siguro ang gusto na manatili sila na sa sitwasyong hindi maganda, lalo higit sa kalagitnaan ng ganitong panahon. Pero kailangan din po maging malinaw sa lahat na ang pagtatagumpay ay magsisimula kapag ginusto mo ito. You need to desire for it first. Kailangan ito maging desire mo. And thank God kasi may promise siya sa atin patungkol dito. Mark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. I am reading in the King James Version. Therefore, I say unto you, sabi ni Jesus, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ulitin po, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ano man daw yung dinidesire natin? Tapos pinanalangin natin. Tapos pinanampalatayaan natin. Si Jesus mismo may sabi nito, ha? Yun daw ay ano? Matatanggap natin. Wow. So, ang pangako po ni Jesus sa atin, lahat ng ating i-desire, nahihingi natin sa Kanya, ay matatanggap natin. So, ngayon po umagang ito, usapang desire tayo. Pwede ba sabihin natin lahat, usapang desire? Usapang desire. Tayo na po mag-pray. Lord, salamat po for we believe na kayo po ang sumasama kasama namin sa mga oras na ito. Holy Spirit, we welcome you. You are free to move upon our needs today. Turuan niyo po kami. Anoint the lips of your servant as you anoint the ears and the hearts ng mga makikinig. And maging yung aming po mga kapatid sa live streaming, bless them also, God. Salamat po. And I declare complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang mahayag, mataas, maparangalan at makilala sa mga oras na ito, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Lord Jesus. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Once again, pwede ba sabihin natin, usapang desire? Usapang desire. Yan. I-request ko rin po yung lahat po ng ating mga kasama sa live streaming na pag may mga words po tayo pinapaulit, mag-participate po tayo. Kasi may nangyayari dun eh. When we're declaring something, when we're saying something, may nangyayari po doon. Amen. Okay. Ano ba yung desire? I-define muna po natin what is desire. Sabi po sa Wikipedia, Encyclopedia, desire is the emotion of longing or hoping for a person, object, or outcome. Emotion daw yun, longing, pagkagusto, o pag-asa sa isang tao, sa isang bagay, o sa isang pangyayaring inaasahan. The same sense is expressed by words such as craving. Parang somehow synonym daw pala ng desire and craving. When a person desires something or someone, their sense of longing is excited by the enjoyment or the thought of the item or person. Yan pala daw mga may dinidesire, every time na naaalala na iisip nila yung dinidesire nila, it could be a tao, or an object, or an event. Tuwing naaalala daw nila yung dinidesire na yan, meron daw excitement, meron enjoyment. Yan pala daw yung desire. And they want to take actions to obtain their goal. Ayan. Ito po kaibahan ng desire sa dream or yung daydreaming.
Kasi yun daw pangarap, pinangangarap lamang, pero walang action. Samantalang ang desire daw ay they want to take actions to obtain their goal. May action. So desire alone pala is not enough. And actually, the definition of desire is with action. Okay? The motivational aspect of desire has now been noted by philosophers. For example, stating that human desire is the fundamental motivation of all human action. Sa madaling salita, ang lahat daw ho ng gawa, kilos ng tao ay nagsimula sa desire. Sabihin mo nga din sa katabi mo, kung nasa live streaming ka, sabihin mo din sa kasama mo, nagsimula sa desire. Ang lahat ng kilos ng tao. Wow. Sa Mark 11:24 po, yung binasa ko sa inyong verse kanina, yun pong desire, or yung quote-unquote desire, the word desire, na ginamit dito ay, kung isasalin daw po ito sa Greek translation na ginamit daw po doon ay aitio, na ibig sabihin daw po is to ask, to beg, call for, crave, o desire nga, or require. Kung titignan po natin ito sa NIV version, makikita po natin doon ay whatever you ask. Whatever you ask for in prayer. Pero sa King James, sabi doon, whatever ye desire. May malaking pagkakaiba po kasi yung ask at saka yung desire. Pag humingi ka kasi, pwede kang humingi, for example, kay Lord, and then, maghihintay ka na lang ng resulta. Humingi ka kay Lord, and then you will wait for the result. You will wait for the answered prayer. Pero when you desire for it, pag desire natin, you do what you can do. Again, you do what you can do, then God does what you cannot do. When we are desiring for something, at yung desire na yung sinabi natin kay Lord, hindi ka lamang nag-aantay ng resulta from God. Ano mangyayari? Gagawin mo yung kaya mong gawin to reach that desire. And at the same time, we will wait na si Lord naman gawin yung mga bagay na hindi mo kaya. Yung mga bagay na out of your control. Sabi ko nga sa inyo nung minsan, the things that beyond your control are the things that belong to God. Kaya, ang pag-desire po, it is more than simply asking. Ito po ay higit pa sa paghingi lamang. When you desire for something, you're asking God, and at the same time, doing your part. Ano ba ang nagagawa ng desire sa tao? O ano ba ang kayang gawin ng desire? Yeah. Number 1, desire finds its way. Ang desire daw ay humahanap, gumagawa ng paraan. Totoo po ang kasabihan na pag gusto ay may paraan. Pero may mas totoo pa po dyan. Ano yun? Pag gusto ay laging ginagawan ng paraan. Kasi minsan naman talaga sa unang santungan o sa unang tingin mo, yung ginugusto mo, minsan mukha naman talagang walang paraan. Pero dahil nga hindi lang siya basta gusto, kundi siya desire, ay ginagawa ng paraan. Yan yun eh. Pagmasdan po natin ang buhay ng tao, makikita niyo po na ang mga na-accomplish natin ay yung mga dinisire natin. Ulitin ko yung mga accomplish natin, kung ano yung meron tayo, kung ano yung na-experience natin today, ay maaaring resulta ng kung ano yung dinisire mo noon. For example, gusto mo na ang damit mo ay yung somehow ay makakapag-enhance ng iyong complexion, o hindi pumili ka ng mga damit, yun ang desire mo. Hindi naman po pwedeng dumating ka sa isang lugar o dumating ka sa church at sinabi mo ng iyong mga kasama, ba't yan ang suot mo? Ay hindi ko rin alam basta rin na naisuot ko. Hindi ko rin alam pag labas ko ng bahay yan ang suot ko. May problema ka. Ano, ibig sabihin, kaya yan ang suot mo kasi yan ang dinisire mong forma. Kaya yan ang suot mo kasi yan ang dinisire mong isuot. Pero na lang, kung talagang iisa ang polo mo, iisa ang blouse mo, wala kang choice.
people, napaka-bless niyan. Yan ay bless sa damit. Amen ba? Bless sa lahat ng aspeto. Kaya, minsan, alam ko, yung mga kaya nalilate mag-church, ay dahil ang tagal-tagal mamili ng damit sa dami ng pagpipilian. Ano? Minsan kaya nalilate. Oh. Diba? Pastor na ninyo ang nag-justify sa inyo. Anyway, ano ba? Yung trabaho mo could be a result of your desire. Gusto mo na ang iyong business or ang iyong trabaho is related sa sales kasi gusto mo meron ka ng sweldo, meron ka pang incentive, meron kang madaming benefits. Ano? Kaya nandiyan ka because you desire for it. Ano pa? Yung iyong partner in life, yung iyong asawa, syempre siya naman ay dinisire mo rin. Ano? Kaya siya naging partner in life mo. Hindi naman po pwede, siya mo na lang pangasawa mo. Ewan nga, ano nangyari? Hindi ko na nakaintindihan eh. Wala naman sigurong gano'n, ano? You desire for him, ano? Naalala ko nung mga panahon kami po ay nasa ligawan stage pa lang namin, wife. Alam ko, napapanood nila yun sa bahay namin. Minsan nagkakabiroan yung kanta namin. Siyempre, ng mga una, alam ito ng mga una, itong mga ganitong kanta. Ngayon kasi mga yun, planet shakers na eh. Dati kasi nakanta ko Joy of my desire. Alam ni Sir G. Kasi po, pangalan ng wife ko, Erling Joy. Desire, mabihira. Alam niyo, isa yung mga kabataan, may kaunting kulit eh. Mga kanta parang kayo, pinakanta sa crush eh. Anyway, kaya lahat ng meron ka ngayon, yan ay resulta ng desire mo noon. At I pray na yung iyong husband or yung iyong wife, up to now, siya pa rin talagang desire mo. Di ba pwedeng desire? Sabi ko kasi desire mo on eh. Mahirap naman pag ibang desire. Diba? Okay. Sa likod ng bawat major accomplishments ay major desire. Una. Sa likod ng bawat major accomplishments ay major desire. Reviewin pa natin sa buhay ng tao. Kahit mahal yung isang bagay, tapos less budget ka, pag gusto mo, nabibili mo. Napapansin niya yan? Less budget ka, yun ang totoo. Yan ang sitwasyon. Medyo mahal yung bagay. Pero kapag gusto mo, may tinitingnan mo, kung ba't ka naman yung iyong FB friend, lagi na lagi pinopost, sinabi ng mahal yung magbubravo, huwag mo nang wala masyadong tingnan, mamaya napa-order ka na. May 150 pang charge sa pasabay. Pasabay. Diba? Ay, naman. Katitingin namin magkasama sa magbubravo. Napa-order tuloy. I-picture ako na lang siya sa kumay ko. Bakit? Bakit gano'n? Bakit kahit less budget, pag gusto mo yung bagay, medyo mahal, nabibili mo, nagagawa mo ng paraan? Kasi nga, desire find its way. Pag gusto, gumagawa ito ng paraan. Gusto mo maging masagana this year. Gusto mo maging victorious kahit ang sitwasyon ng paligid, para ba na sinasabi nilang talunan ng mga tao sa panahon ito. Talo ka ng COVID-19. Sinasabi ng mundo yun, syempre, hindi naman tayo nag-agree. Gusto mo ba na maging victorious sa buhay na ito, church? Desire for it. And again, ang desire is not just dreaming about it, but working, tinatrabaho, finding a way para ma-achieve mo ito. And that desire, church, will fuel you to find a way para maging victorious ka. Yung desire na yan ang magiging fighting spirit mo. Yan ang magiging motivation mo. Yan ang magiging puwersa na magtutulak sa iyo to do your best. Sa Bible po, meron din nag-desire ang tindi ng desire niya. Sabi po ni David sa Psalm 27:4, Psalms 27:4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek
Him in His temple. Question. When you desire for something, di ba you will seek after that thing? Ulitin ko ha. When you desire for something, di ba you will seek after for that thing? Di ba talagang yun ang iyong ninanais? Si King David po, yung tipo ng tao, sa aking pagkakilala sa kanya as I read the stories sa Bible patungkol sa kanya, siya po yung tipo ng tao na once nagkaroon ng desire for something, he seek after it talaga. Ginagawa niya talaga ng paraan na makuha ang kanyang magustuhan. For example, yung binasa kong verse sa inyo kanina, gusto daw niya na gusto niyang mas makilala pa si Lord. Nung ginusto niya si Lord, he seek for it. He did his best para mas ano pang mapalapit kay Lord. Ano ba? Ginagawa niya talaga ng paraan na magustuhan niya. Nung ginusto niya itaas ang moral ng Diyos at ng bayan ng Diyos, which is Israel, nung panahong hinahamak ni Goliath ang kanyang bayan, ano ginawa niya? Ginawa niya ng paraan. Kahit match, nilabanan niya si Goliath. Bakit? May desire siyang ipagtanggol ang glory ni Lord na hinahamak ni Goliath. Yan si David eh. Basta may nagustuhan, ginagawa niya ng paraan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pag nagustuhan, ginagawa ng paraan. Ganyan klase si David. Ginagawa niya ng paraan. Kaya nung nagustuhan niya si Bathsheba, ginawa niya rin ng paraan. Yun lang. Ang point ay ito. Ang totoong nagde-desire, gumagawa ng paraan. Hindi ko sinasabi kung kahit mali na, igawan mo ng paraan. Mamaya, i-discuss natin yun sa susunod na point. Ay, pinupoint ko lang dito, huwag mo sabihin sa akin na meron kang hinihingi, meron kang hinihiling, meron kang pinapangarap, at hanggang doon na lang. Gawan mo ng paraan, ate. Gawan mo ng paraan. Sabi ng isang kong nakausap ko, gusto ko naman po, pastor, mag-church. Kaya lang ako, hindi po ako allowed kasi ako po yung teenager. Gusto ko po mag-church kasi doon ko po lalo nakikilala si Lord. Sabi ko naman, anak, may live streaming naman ako. Wala po kasi ako, pastor, pan-load. Walang load. Ay, wala ka ng savings. Wala po, sakto lang po kasi yung baon ko noon. Tapos ngayon nga po yung wala namang pasok din, wala pong baon. Ginawa ko, sa halip na siya sermonan, kinuwentuhan ko na lang siya. Ang kinuwento ko, alam mo ba anak noon, nung ako youth pa din at walang pasok, siyempre walang pasok means walang baon. At para hindi ako mawalan ng pampamasahe papunta ng church noon, ginagawa ko, naghahanap ako anak ng mga kaya ito ko sa kanya, naghahanap ako anak ng mga pwedeng ibenta. Bebenta ko yung rep namin, yung TV, joke na po. Naghahanap ako ng mga bakal. Ikot po ako doon sa looban ng mga mag-anak namin doon. Naghahanap ako ng mga lata, plastic, papakilo ko, bebenta ko doon sa mga mangangalakal. O di may pera, may pagpamasahe. Yun na sinabi ko sa kanya. Ang sabi ba naman sa akin, hindi nga po kami pwedeng lumabas ng bahay. Hindi ko naman sinabing mamuha siya ng mga panghalakal eh. Ang pino-point out ko sa bata, gawan mo ng paraan. Gawan mo ng paraan. Magpag-good ka sa inyo, maglinis ka ng bahay, sabihin mo si nanay, mamaya bigyan kang panlog, malay mo. Gawan ng paraan. That's my point. Sa panahon kong ito talaga, pag hindi ka gumawa ng paraan, kawawa ka. Kaya yung iba sasabihin ako, yung online selling, sakit lang ng ulo yan, bebenta ka ng ganyan, kung lang kita mo, i-deliver mo pa. Who told you? Kung ang benta mo, isang dalawang peraso, yun, nakakalungkot yun. Pero kahit pa ako konting tubo, kasi 50 daw, 50 lang tubo dyan. Oo nga, 100 order naman, ano ka? Come on!
mong yumaman, ay magtrabaho, maghanap buhay. Di ba po, pastor, may pangako si Lord? Ang pangako ni Lord ay siya'y naparito upang bigyan tayo ng buhay na masagana kasi siya. Oo nga. Bakit po kailangan pang magtrabaho? Mamamatay ka? Bakit po? Ay sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Pag hindi pinakain, hindi mamamatay. Meron nga akong kilala kung isang meal pa lang ang hindi nakakain pakiramdam daw niya mamamatay na agad siya. Ano daw ang almusal? Toothpaste. Pakiramdam daw ay mamamatay na agad 1 meal pa lang ang namis. Okay. Gusto mong makawin? Gusto mong may pakilala si Lord? Gawin mo ng paraan. Ngayon po, pag-iinin na natin ang panahon ito, mas marami ang nagso-social media. Yung dati, ang kanyang pastime ay mag-SM, ngayon, sa Facebook na lang tinitingnan ang kung anong sale sa SM. I-message mo, i-PM mo. Gagawa ko mo ngayon yung mga online teaching na Rosario. Siyempre, hindi yung teaching natin. Pinapasa ko sa mga classmate ko ng college at sa high school. Nawa may nanonood. Siguro may nanonood. May nag-heart Kaya, pag yung sa San Jose may pinasa ko, baka hindi nila panoorin. Gano'n naman si Ron B, kilala mo yan. Okay. Ano po ito? I'm doing my best, doing my part to share the good news. Malay nyo, kinusa ni Lord yung makarinig na kaklase ko. Biglang mag-PM nga yun, right? Paano ba yan? Ano bang kalakaran yan? Ay, nako, ito'y maganda. Nothing to lose, more to gain. Malay nyo, sa pamamagitan ng pagpapasa ninyo ng live streaming na ito, alam niyo, nakakatuwa, meron tayong isang kasama rito sa church. Nagpakwento siya, sabi niya, alam niyo po, Pastor, good news, meron po akong pinagpasahan ng live streaming natin, ayaw malugar Ako nag-reply po siya sa akin, napanood daw po niya, tama daw. Yun daw yung sitwasyon ng buhay niya ngayon, at siya daw ay na-inspire, siya daw ay na-encourage ulit, bumalik daw uli yung pag-asa niya sa Diyos. Nakaka-bless. Malay mo, lahat naman ng tao ngayon, lalo sa social media, nakangiti Pero hindi mo alam kung yung meeting yun, okay ba talaga sila? Ha? Pasa mo. Encourage sila. Pa-bless sila. Hindi natin kaya limitahan kung ano ang kilos ng Diyos. Gusto mong mag-devotion everyday? Gawan mo ng paraan. Talagang ilaban mo ang oras mo. Gusto mo magkatrabaho? Hindi mag-apply. Gawan ng paraan. Hindi naman yan papatak na hinog na bayabas sa iyong harapan. Gusto mag-asawa? Mag-asawa na! Kitang-kita ko na dami nakikita ko nagpo-post sa Facebook, mga gusto lang mag-asawa. Siyempre, sasabihin ko sa inyo yung babae, hindi yan pwedeng mag-initiate. Ang hinahanapan talaga ng initiative dyan, yung lalaki, alam mo yung babae magpo-propose, marry me. Baligtad ata. Lalaki ang gumagawa ng paraan dyan. Sabi ko, dyan, ha? Dyan. Ginagawa ng paraan. Saka, yung sinasabi ko rin, masarap magpakasal ngayon. Hindi ka mauobligang imbitahin ng buong Sinukaw. Kasalang Batangas, imbita mo sa Sinukaw. Kaya sabi ng mga kilala ko ng Pamaynila, Panorte, Batanggen niya, makapangasawa mo, siya ka. Ngayon, hindi ka obligado mo daming. Bakit ka kasalan ng napapangasawa? Kung gusto, gawa ng paraan. That's my point. Okay? Number 2. Your desire can make you or break you. Your desire can make you or break you. Lahat po ng desire galing kay Lord. Everybody say, lahat ng desire galing kay Lord.
Originally, ha? Bakit? He created us to desire for something. Most especially to desire for Him. Yung desire, originally galing lahat yan kay Lord. Lalo na yung desire to know God. Kita mo ang tao, kahit nasa pinakamalayong lugar na walang sibilisasyon, yung taong yun naghahanap ng something na mas mataas sa kanya dahil gusto niya sambahin. Walang education, walang religious background, gagawa ng paraan para sambahin. Kaya nung merong bumagsak na aeroplano doon sa lugar nila, nabuhay yung tao, sila yung mga medyo dark of complexion, yung survivor sa crash ay maputi, ano sabi nila, Diyos. Bakit? Dahil noon pa man, wala pang nasusulat na Bible, ang Diyos naglagay na sa puso ng tao ng desire to know God, to worship. Okay? Kaya yung desire ko, galing yan mismo kay Lord. The problem is, pagpasok ng kasalanan, church, yung desire, na-distort siya. Yung desire na nilagay ni Lord, intended for His purpose, ay na-distort. Kaya nagkaroon ng desire na hindi maganda. Nagkaroon ng desire na hindi ayon sa kalooban ni Lord. It's because of sin. Dahil doon, kailangan natin maging maingat, church, sa kung ano ang ating i-desire. Bakit? Kasi, kung anumang desire ang pinahihintulutan natin kumilos sa buhay natin, ay makaka-apekto sa iyong way of life. Kasi nga, itong totoo when we desire for something, we are living according to that desire. Gusto mo makabenta? O, chicken. Alok lang ng alok. Ganun ang buhay mo. Benta. Gusto mo makabenta? O, the same thing with our relationship with God. Gusto mo mas makilala si Lord? Basa ng kanyang salita. Makikinig ka ng mga teaching. Pag-pray ka lagi, you will spend more time with God. Yun talaga yun eh. Dahil doon, kailangan natin maging maingat sa kung anong desire ang pinahihintulutan natin kumilos sa buhay natin. Because your desire can either make you or break you. Balikan natin si David. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, si David, siya yung tipo ng tao na kapag mayroong desire, ginagawa niya ng paraan. Kaya nga nung dinesire niya si Bathsheba, din nga lang, ginawa niya ng paraan. Ano? Alam niyo naman na nangyari daw. Kaya, problema sa kanya, meron siyang desire na pinahintulutan kumilos sa kanyang buhay, though alam naman niya yung desire na yun ay hindi godly. Yes, meron mga desire na hindi godly. Hindi porket gusto mo at makakapagpasaya sa'yo, ay ipupush mo na. Mga nakikita mong post ngayon na dito ako masaya, naramdaman ko dito ako malaya, kaya yes, ganito ako. Wala kayong naipundar sa buhay ko, kaya wala kayong karapatan na magsabi ng kahit ano sa akin sa choice ko dito. This is my desire, and this makes me happy. Oh, ganun ang mga post. Ako naman, hindi rin makaka-comment. Sa isip ko, wala naman nga ako, baka nga naman wala na ako naipundar sa buhay niya. Niisip ko lamang si Lord. Hindi porket yung desire na yon will make you happy, ay ipupush mo na. Again, hindi lahat ng desire ay godly. Pastor, paano po ba namin malalaman kung ang dinidesire ko ay ayon sa kalooban ng Diyos? Sisimplihan natin. Kapag ang end result ng dinidesire mo will give glory to God, then that desire is godly. Uulitin ko, kung ang end result, ang magiging resulta niyang dinidesire mo will give glory to God, then that, my friend, is a godly desire. Pero kung hindi yan magbibigay ng glory to Lord, believe me, yung desire na yan,
Maaaring sa unang tingin, sa unang sulyap ay maganda. Pero believe me, kapag hindi ang ending ay magbibigay ng glory kay Lord, that desire, my friend, is an ungodly desire. Kahit pa sa iyong pananaw, ay yan ang magpapasaya sa'yo. Sa panahon kasi ito ngayon, yung pinag-iisipan, ang pinag-aaralan ay, sino ba talaga ang magiging masaya dito sa bagay na ito, sa desisyon kong ito? Kasi kung ako lamang at hindi magiging masaya si Lord, wag na. Hello? Come on! We're not living for the purpose na mapasaya lamang ang sarili. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi pasakitan mo sarili mo. Hindi ko sinasabi masama ang maging masaya sa buhay. What I'm trying to say is, kung magiging masaya ka rin lamang, make sure, church, na ang pinaliligaya natin, itinaliligaya din ng Diyos na lumikha sa atin. And the purpose of this life is not just to be happy, but to give joy, to put a smile sa mukha, sa face ng ating manulikha. That's the purpose in life, to give glory to God. Come on. Biyaya ng Diyos na tayo yung graduate na dun sa lagi na lalo iniisip natin sa sarili natin. Eh, dito ako masaya eh. I feel free. Dito ako masaya. Ito talaga ako. Come on, kapatid. Baka naman nag-i-deceive ka lang. Is your decision, give glory to God? Yung decision mo ba, nagbigay ng luwalhati sa Diyos? Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko yung mga meron ganun sitwasyon eh. Naintindihan ko naman kayo eh. Kaya lang, it's a matter of sino ang mas pasisayahin mo. Sino ang mas pamimitiin mo sa buhay na ito. At kung papipiliin ka kung sino pamimitiin between yourself and God, kapatid, piliin mo si Lord. Piliin mo si Lord. Dadating ka na doon sa punto na bibiyayaan ka ng Diyos na yung nagpasaya sa Kanya. Dahil yun ang pinili mo, kahit nung una hindi ka masaya daw, magiging masaya ka na rin. At yun ang magiging kalakasan mo para makapagpatuloy sa desisyon nyo. Kaya nga sabi ng Bible, the joy of the Lord will be your strength. Ang kagalakan ng Diyos, for example, doon sa desire mo, sa desisyon mo, kapag alam ng Diyos doon, then that joy of God will be your strength to live a life that is pleasing unto Him. Come on. Sabihin nga natin, hindi porket gusto. Hindi porket yun ang makakapagpasaya. Ay gagawin na. The desire na meron si David para iligtas ang ialis sa kahihiyan ng glory ni Lord dahil sa pamumutya ni Goliath sa Israel, made him famous, making the road for his kingship para maging smooth. Kasi nga naman, nung itinatatag na ang kingdom ni David, wala namang ibang pambibig ng mga tao kundi yan ang tumarong kay Goliath eh. Yan yung anointed by God. Kaya ang dali niya maging hari. But don't forget, may desire din siya that made him fall. Yun ang nga yung sinasabi ko kanina, his desire for Bathsheba. So again, maging maingat po tayo because your desire can make you or break you. Sasabihin ako sa inyo, church. Alam mo ba na your desire can move God? Alam mo ba na yung desire mo can move God? Pwedeng kumilos si Lord sa dinidesign niya. Maganda man o pangit ang desire mo. Talaga focus ko? Yes. I remember the story nung ang mga taga-Israel ay naiinggit na sa mga neighboring kingdom, sa kanilang mga kapitbahay na kaharian. Sabi ng mga Israelita, sabi ng mga Hudyo, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Kita mo yung mga kapitbahay nating bayan, may hari sila. Tayo walang hari. Yung mamumuno sa atin. Sabi ni Samuel, ha? Naghahanap pa kayo ng hari? Diyos na nga mismo naglilid sa atin. Ano ba nang hinihingi ninyo? Hindi nyo naiintindihan ang inyong hinihingi. Pina-explain sa kanila ni propeta Samuel. Sabi ni Samuel,
Pag humingi kayo ng hari, magiging under kayo ng hari, tapos mapapayag kayo ng buwis, ano ba kayo? Sabi ng mga tao, hindi! Gusto namin may hari kami! Gusto namin may hari kami! Makukulit. Sabi mo nga dyan sa tabi mo, makulit ka din ba? Minsan, parang tayo yung mga Hudyo eh. Sinabi na may nagsasabi na sa atin, huwag yan! Hindi maganda yan! Hindi! Yan ang gusto ko! Yan ang gusto ko! Hindi! Huwag yan! Yan ang gusto ko! Alam mo, yung minsan, yung mga makukulit, pinagbibigyan na nila. Sabi mo nga rin sa tabi mo, makulit ka din ba? Kaya nga eh, let's be aware sa ating desire. It can make or break you. Ano nangyari? Tuloy natin yung story. Sinabi ni Samuel kay Lord, Lord, sorry, hindi pa ko nakontento sa inyo aring mga tao nanghingi pa ng hari. Na-explain ko na lahat, Lord. Gusto pa rin mo ng hari. Anong gagawin ko? Ano sabi ni Lord? Bigyan mo ng hari. Gusto nila eh. Sino? Naging hari. Si Saul. Bakit? Eh, nung time na yun si Saul ang pinakamatangkad, pinakamagandang lalaki. Yung mga nagiging hari pala kayo. Matangkad, magandang lalaki. Pwede. Hari. Hari ng ano? Okay. Alam naman natin, ang nangyari, naging okay naman sa una, yung kingship ni Saul, kaya lang, yun na. Sumasablay na. Hindi ko naman sinasabi may perfect na hari, wala akong perfect na hari. Yung punto, sana ang Israel ay hindi na nakaranas ng pagkapalpak ng isang pinuno. Dahil ang pinuno naman talaga nila originally ay si Lord. Papalpak pa si Lord. Eh, naghangad pa ng hari, yun. Nakaranas ng palpak na leadership. Anong punto? Minsan yung dinidesire na or bibigay na ni Lord. Pagpakulit na, anak, hindi nga makakabuti sa inyo. Hindi, Lord. Okay lang yan. Hindi nga makakabuti sa inyo. Sige, Lord, ibigay mo sa akin at bahala sa consequences. Oh, kulit ka. Ang kaputihan lamang sa Diyos, hindi ka pa rin niya mababayaan. O yan, sige. Learn your lesson the hard way. Sabi na sa iyo eh, ayaw mo pa rin makinig. O sige, yan na. Ano lesson? Hindi lahat ng magustuhan ay ginagawa. Pwede mo kasing kapahama ang maling desire. Mahal ko na po eh. Pastor, mahal ko na siya. Pastor, mahal ko na siya. Mahal ka rin. Mahal din ako, Pastor. Mahal din ako. Hindi ko kasi pwedeng maging kami. O eh, ano pang gagawin natin dyan, Carlos? Eh, hindi ko po alam eh, pero gusto ko talaga rin si Jack. Ano yan? Mas baliktad. Ay, hindi ko alam kung paano gagawin natin yan. Bakit? Hindi lahat ng magustuhan ay ginagawa. Good news! May good news ako. Sino marinig ang good news? Ang good news po ito. Ang Diyos ay kumikilos for us na gawin at i-desire ang kalooban niya. Ang Diyos po ay tumutulong, nagbibigay ng biyaya na gawin natin ay kung ano ang kalooban niya, i-desire natin kung ano yung dinidesire niya para sa atin. Yes! Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter 2 verse 13, I am reading in the New Living Translation. For God is working in you. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ang Diyos daw ay kumikilo sa atin, binibigyan tayo ng desire. And at the same time, power. Na ano daw? Na gawin, gustuhin, kung ano yung mga bagay na nakakapagpangiti sa Diyos. May ayos pala eh. Tinutulungan pala tayo ni Lord
na i-desire natin yung kalooban niya. Ipapalam niya kung ang desire natin ay kalooban niya. Okay. Maaaring tatanong ka ngayon, gusto, paano po ba talaga magagawa na yung desire ni Lord ay siya maging desire natin? Yan. At dito po tayo papasok ngayon sa number 3. And this will be the last point for today. Number 3, make God's desires your desires. Gawin mo na yung desires ni Lord ang maging desires din ng puso mo. Ang pinaka-powerful po na desire ay yung desire mo na desire din ni Lord. Ulitin ko ha, ang pinaka-powerful na desire sa mundong ito ay yung desire mo na desire din ni Lord. Bakit ko nasabi yun? Desire mo na desire din ni Lord. Hindi naman kasi hindi yun yung desire mo na ginawa na rin lang desire ni Lord dahil desire mo. Hindi eh. Hindi naman kasi si Lord na mag-a-adjust sa atin. Hindi tayo mag-a-adjust. Ibig sabihin, yung desire ni Lord, yun na rin yung ginawa mong desire mo. Okay? Bakit ko nasabing pinaka-powerful na desire yan? Kasi nga, kung masabi ko kanina sa number 1, pag gusto, ginagawa ng paraan, how much more kung ang gusto mo na ginagawa mo rin ng paraan is the same desire or same gusto na meron si Lord at si Lord din mismo gumagawa ng paraan para doon. Tama? Maaaring pag tayo gumawa ng paraan sa ating hinihingi, ginugusto, ito kasi mablay pa. Limited tayo. Pero imagine if God will move. Imagine pag si Lord ang gumawa ng paraan, come on. Wala makakapili. Sa gusto nga ng hari, wala makakakalay. Pag naman gusto ng hari ng mga hari kasi ng mga Diyos, come on. Kaya kung gusto mo na yung desire mo, ma-achieve mo talaga. Desire for God's desires. Pwede natin gawin na ang desire ni Lord for us ang maging personal desire natin. Sabi po sa Psalm 37:4, Psalm 37:4, New Living Translation. And He will give you your heart's desires. Taking delight kay God, ibig sabihin nun is by making Him the center of your life. Making Him your decision maker. Making His desires your desires. Yun eh. Ang nagpapakaligaya daw kay Lord ay yung namumuhay ayon sa kung ano yung magpapaligaya sa Diyos. Madali naman kasing malaman mo anong desire ni Lord eh. Madaling malaman kung ano ang desire din ni Lord. Kung desire din ni Lord, I mean, ang desire mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, if ang end result will give glory to Him. Ano ba mga desire natin? Example, gusto ko po, pastor, na makatapos sa pag-aaral para po po ay magkaroon ng magandang trabaho, para po makakapag-provide ako ng maayos para sa aking pamilya, sa aking future ng magiging family. And by means of that po, di magbibigyan ko po ng glory si Lord dahil ako po ay yung tipo ng tao na nakakapag-provide at hindi irresponsible sa pamilya. Diba? O, gusto ko po na ako ay ang desire ko ng puso ko talaga ay yung aking kong babaeng pinapangarap ay mapangasawa ko po siya soon. Pero hindi po sa paraan maliligaw ng mundong ito, pero talagang lulutuin ko po sa prayer. Godly courtship.
Hanggang dumating po kami doon sa perfect timing ni Lord. And sa pamamagitan po noon, mabibigyan po namin ng glory si Lord kasi po, kami po ay nagkaroon ng courtship na ayon sa kanyang kalooban. Na we remain pure hanggang kami pong dalawa ay pumarap sa altar. Diba? So that's my prayer. It's a godly desire. Kasi ang end result will give glory to God. So again, kung powerful ang desire ng isang tao that it can move God, sabi nga sa inyo kanina, di ba, kahit na hindi na magandang desire, pagka talagang consistent ka at persistent sa iyong desire na yun, it can move God. Kung powerful yan, how much more kung ang desire mo ay desire din God? Kung totoo ang kasabihan ng tao na pag gusto'y nagagawa ng paraan, how much more kapag si Lord na mismo ang gumawa ng paraan para sa dinidisahan niya? Ay matindi to church. Ako excited dito. Kung last Sunday, we declared that God's goodness will run after us. At marami agad for the whole week na nagtestify that God's goodness ay run after them. Sunod-sunod ang mga deals, maraming naging blessings, na-promote, things like that. Bah, nakakatuwa eh, no? Meron nag-testify ng mga kahit pa may mga sakit ang damo ng tayo na yun. Grabe yun. Yung iba kasi, ang goodness lang ni Lord na tinatranslate nila ang goodness ni Lord into pera, into promotion. Minsan din nila nakikita that goodness din ni Lord yung kagalingan, goodness din ni Lord yung kahit wala na masyadong nagiging income, at least di ka naman nagagastos ng malaki dahil sa pagpapagamot. Goodness ni Lord yung, at sabi ko rin nga sa inyo na Sunday, yung second chance ay God's goodness. Yung nabuhay ka, nagising ka pa ulit, that's God's goodness. So kung last Sunday, we declared and we experienced God's goodness running after us, ngayon naman pong araw na ito, we will declare na si Lord ang gagawa ng paraan sa mga dinidesire ng puso mo. Siya ang kikilos, siya ang gagawa ng paraan. I don't know kung paano. Sapat na yung malaman mo na kung ang dinidesire ng puso mo, kapatid, at maging kayo po mga nasa live streaming, ay kalooban ni Lord, alam mo, ay kalooban ni Lord na end result niya will give glory to God. Kumanda ka, kapatid. Bakit? Kasi, hindi lamang ikaw ang gagawa ng paraan para ma-achieve mo yung desire mo. Story nito ay somewhere in Africa. Ito pong pinatigyo ito ay nag-aaral, but at the same time, ay na-spend ng mahabang panahon sa library ng kanyang school, reading and searching for engineering things. Ang kanyang pong father ay farmer. At alam niyo naman po ang story, ang aming setting doon, napakahirap pong mag-farming dahil tigang na tigang naman ang lupa sa sobrang init, tipid na tipid sa ulan. The only source ng tubig na meron sila ay yung balon na malalim. Kaya tapos na layo-layo pa doon sa kanilang farm. Kaya kung magdidilig ka ng napakalawak nilang taniman, ay aabutin na ng siyam-siyam. Baka yung unang mong dinilig ay tuyo na. Bago mo pa mabasa yung kalahati. Kaya kahirap. Sa madaling salita, napakahirap ng farming, napakahirap ng buhay. Dumating pa doon sa punto na dumaan po sa taggutom yung kanilang bayan. Marami na po ang nag-aalisan. Marami na nag-aalisan.
Ayaw na nila doon sa bayan nila. Hanggang sabi ko nung binatilyo ito sa kanyang ama, Tatay, kaya natin magawa ng paraan ito. Kaya natin magawa ng paraan ito. Kailangan lang natin magkaroon tayo ng desire para ito ay maayos. God will be with us. At first, ayaw ng ama. Bakit? Kasi ang pinopropose ng anak, gagawa siya ng windmill. At yung windmill na yon ang magpuproduce ng kuryente para mapatakbo yung ni-repair niyang napulot niyang jetmatic, yung motor na panghigop ng tubig. Ilalagay niya doon sa balon, ihigupin doon yung tubig, dadalhin doon sa kanilang farm, madidiligan ng kanilang alamanan. Pero kapalit noon ay yung bike ng kanyang ama. Take note, sa kanila pong bayan, ang tatay lang niya ang nag-iisang may bike. At ang bike na yun, ang nag-iisang property meron yung family. Ang sabi ng anak, Tatay, makakagawa tayo noon eh. Kaya lang kailangan po natin sirain yung bike ninyo. Kasi yun po yung gagamitin ko para makagawa ng windmill. Sabi ng tatay, masisiraan ka na ng bike na. Alam mo naman yun na lang ang meron tayo. Sisirain mo pa, ano ba? Saka ano ba yung mga nasa sa isip mo? Nalilipasa mo na ata ng luto mo na. Kasi once a day na lang sila kumain, 1 meal na lang sila a day. Yung kanyang ate, sumama na sa boyfriend. Ang dahilan, para makabawas daw ng bibig na pakainin. Ganun kahirap yung sitwasyon. Hanggang one time, nag-usap yung mag-asawa, yung nanay at tatay ng pinatilyo, sabi ng nanay, may desire yung anak mo na makatulong. Bigyan mo siya ng pagkakataon. To make the long story short, binigay ng tatay yung bike, nagawa yung windmill, naging successful po yung kanilang project, napatubigan po nila yung kanilang taniman at nakasurvive po sila sa taggutom. Actually, trending po ngayon itong binatilyong ito. Gumagawa po siya ng mga book ngayon. At siya po ay na-interview na rin sa TED-Ed. At lahat po ng mga benepisyo po na meron siya ngayon, sinishare ko sa kanyang mga kababayan. It started with a desire na naging resulta, hindi lang ma-survive yung kanilang pamilya, kundi yung buong bayan nila. And I believe na sa gitna po ng mga sitwasyong iyon, ng istoryang iyon, ako'y naniniwala that the fingerprints of God ay nasa bawat detalye ng pangyayaring iyon. I believe that si Lord mismo ang nagbigay ng desire sa batang iyon na gumawa ng paraan para makasurvive. I believe na nung time na yun, si Lord ang kumipong dun sa ama para pagbigyan yung anak na ibigay yung bike. I believe na si Lord ang nagbigay ng wisdom dun sa bata para makagawa ng ganyan kahit siya ay bata pa lamang. And I believe na si Lord mismo ang nag-bless sa mga taong iyon. But take note, gusto kong makita ninyo, bine-bless ni Lord yung desire ng mga tao na mag-glorify siya sa aming ligan. Gusto mo ba pakialaman ni Lord yan mga dinidesire mo sa buhay, kapatid? Gusto mo ba na si Lord mismo ang kumilos, si Lord mismo ang mag-prosper sa mga dinidesire ng puso mo? Offer that desire to God. Offer that desire to God. Tell God, make it clear to Him na yung dinidesire mo, hindi nagsisik ng glory for your own self. Pero this dream, oh God, this desire, oh Lord, will give glory to you. And if you want to make sure that that desire will give glory to God, the first thing na kailangan natin gawin is to offer it to God. Give it to God. Sabi ko sa kanta kanina, the name of the Lord is higher than my hope, higher than my dreams. Ipaparamdam mo muna, kapatid, kay Lord, na si Lord pa rin ang pinakamahalaga kung para dyan sa dinidesire mo. Then the Lord will move. Kasi as long as nakikita, nararamdaman ng Diyos sa buhay mo, na mas
pinapahalagahan mo pa yung desire na yan kaysa sa Kanya, wala pang kilos ang Diyos dyan eh. Pero mamaya, ngayon, as we pray, as we worship, sasabihin natin, papakita mo kay Lord, Lord, my hope, my dreams, my desires, sila po, Lord, compared to you, ay napakalayo. Meron akong dinidesire, meron akong dinidream, meron akong hinuhope for. Pero ikaw, Lord, ang pinakamahalaga. Because your name is higher than dreams, your name is higher than hope, your name is higher than all created things. That, my friend, is a key for you to experience God's move sa iyong mga dinidesire na yan. So ngayon, may I invite everyone na narito sa church, maging lahat po na nasa sa live streaming, to stand up. Samahan niyo po kami as we worship God. Pwede ba na as we sing this song, sabihin natin, Lord, my desires, my dreams, my goals in life, mas mababa sila kumpara sa pagbibigay ko ng luwalhati sa pangalan mo. Mas pinapahalagahan ko sa buhay ko ay ikaw. For your name, O Lord, is higher than dreams. Your name, O Lord, is higher than hope. Your name, O Lord, is higher than all created things. Who says amen for that? Come on, would you raise up your hand towards heaven? Begin to worship God. Begin to express na siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. Sabihin mo ngayon kayo, Lord, ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang sinisip ng aking buhay, ng aking puso. Ikaw ang dinidesire ko. Ikaw ang heart's desire ko. Ikaw ang wanting ko. Ikaw ang pinakahinahanap ko sa buhay na ito.
mo. Come on. Maging lahat po ng nasa sa live streaming ngayon, God is with us. God is moving upon our needs today. Kausapin ko siya ngayon, sabihin ko sa kanya, ano ang mga dinidesire ng puso mo. And this time, hindi mo ito sinasabi sa kanya kasi gusto mong ipilit yung gusto mo. No. Sinasabi natin itong mga desires ng puso natin ngayon kay Lord dahil i-offer natin ito sa Kanya ngayon. Sinasabi natin na Lord, ito po yung mga desire ng puso ko. Ito po yung mga pangarap ko. Ito po yung mga plano ko sa buhay. And this time, Lord, we're laying them down to you. Inilalakad ko ngayon sa inyong paanan ang mga pangarap na ito. Ang mga hinihiling na ito, ang mga dinidesire na ito. Inilalakad ko po sa inyong paanan. Ino-offer ko po sa inyong a worship. Ino-offer ko po ito sa inyo. Sinasabi na, Lord, ito ang desire ko. Pero yung desire mo ang mangyari sa buhay ko. Lord, ino-offer ko po sa inyo ang mga desire na ito. Sinasabi, pinapakita ko ngayon, Lord, sa iyo na mas mataas, mas mahalaga ka sa buhay mo para sa mga pangarap na ito. Lord, for a long time, maaaring naramdaman niyo po, nakita niyo sa way of life ko, sa pag-iisip ko, nagtila ba mas mahalaga ba ang mga pangarap na ito kaysa sa relasyon ko sa iyo? Gusto ko malinaw sa inyo, God, I'm laying down all of my dreams, goals, ambitions, desires. I'm laying them down unto your feet. At sinasabi mo po ngayon, Lord, mas mahalaga ka kaysa sa mga bagay na ito. Mas mahalaga ka kaysa sa mga bagay na ito. Sinasabi mo ito sa iyo, Lord, hindi dahil pinipilit ko ang gusto mo. Sinasabi mo ang mga desires ko ito sa iyo, Lord, kasi gusto mo, yung desire mo pa rin ang mangyari sa buhay ko. Come on, church. Let that prayer be a prayer right now. Lord, let your desire be our heart's desire. Let the things that make your heart cry, make the things that make our hearts cry. Let the things that our hearts desire, be the things that our hearts desire, Lord. Let your heartbeat be our heartbeat, O God. Ikaw lang ang dinidesire namin. Ikaw lang ang dinidesire namin, O Lord. Ikaw lang ang dinidesire namin, O God. Ikaw lamang ang ginugusto namin. Ikaw lamang ang gusto namin, O Lord. Ikaw ang aming part. Ikaw ang aming inheritance. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming kayamanan. Oh Lord, worship you, Jesus. I will sing your praise. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Ikaw lang ang gusto namin, Lord. Ikaw lang. Ikaw ang desire namin. Ikaw ang desire namin, Jesus. Ikaw ang desire namin.
This is our prayer, O God. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus. Lahat po nung nagsasabi na ang pinaka-dinidesire na sa kanyang puso ay si Jesus.